Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Leader. Nang makitang bumangon si Han Sanchen, tumayo din ang commander ng Northgate sa tabi niya. Nang makitang nakatingin siya sa unahan, hindi niya maiwasang magtanong ng medyo kakaiba. Tumingin siya sa mga mata ni Han Sanchen, ngunit kakaiba na tila wala siyang napansing kakaiba. Ngumiti si Han Sanchen, "Kuya, ano ang palagay mo sa 200,000 tropa?" Ngunit isang grupo ng mga langgam. Ang commander ng Northgate ay hinamak at sinabing, "Iyon ay, ang ating mga tropa ay masyadong atrasa. Kung doblehin ko ang aking mga tropa, tiyak na papatayin ko sila at papalipad." Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Han Sanchen at umiling, "Gusto kong makinig sa katotohanan." Bahagyang nahiya si Bai Mantong, ngunit nang makita niya ang taos-pusong mga mata ni Han Sanchen, hinawakan niya ang kanyang ulo, ang 200,000 na mga tropa, hindi pa banggitin ang bilang, ay ganap na naduraj sa amin. Ang kakayahan lamang ng individual na labanan, bagaman kami ay sinanay ng mga lider ng alyansa, hindi tayo mas magaling sa kanila. Napakagaling nilang lahat, kakakilala lang nila sa amin at ikaw, ang pinuno ng alyansa. Kung hindi, ang kanilang hukbo ay sasalakay na parang baha, at ang lahat ng mga lungsod ay lulubog. Tumanggaw si Aaron, talagang mabangis sila. Mas malakas pa ito kaysa sa inaasahan ko. Gayunpaman, dahil tutol tayo sa kanila, natural na dapat nating isipin ang paraan para masira ang kalaban. So, sa tingin mo, ano sa tingin mo ang pinakamagandang paraan para manalo tayo sa laban na ito? Ang ibig kong sabihin, paano kung may hukbo ako na maaaring sumalakay sa kanila mula sa likuran? Ang terrain sa labas ng lungsod sa Hilaga ay sobrang patag. Kahit na magpadala tayo ng mga tao sa pagsalakay sa likod, maaga tayong matutuklasan ng kalaban dahil sa lupain. Ang kahalagahan at epekto ay hindi malaki. Bulong pabalik ng commander ng Northgate. Tumanggaw si Han Sanchen, "How is it best?" Kahit na ang lupain sa Hilaga ay patag, maaari itong magpakita ng isang hugis parihaba na hugis, na nangangahulugan na ang rear raid ay maaaring napakadaling mahanap, ngunit mula sa kaliwa at kanan, ang tagumpay ay magiging napakataas. Pero, mahinang ngumiti si Han Sanchen, pero ano? Bagamat medyo makitid ang kaliwat kanang bahagi ng alyansa, medyo makitid din sila. Sa katunayan, sa strategically speaking, hindi naman malaki ang kahalagahan ng pagsalakay sa mga ganitong lugar, dahil masyadong mahaba ang makitid na antas. Kung walang takip ng lupain, ang mahabang linya ng epekto ay gagawing walang tunay na kahulugan ang pagsalakay. Natural, ang punyal ay magiging sandata ng paghaharap, sa halip na isang matalim na talam ng palihim na pag-atake. Inch by inch, inch by inch. Tumanggaw si Han Sanchen, tumingin sa commander ng Northgate, at nakangiting sinabi, "Anong pangalan mo?" "Subordinate Shu Tianshui." "Mabuti." Si Han Sanchen ay nasa mabuting kalooban. Halos tama nga ang pagsusuri sa commander ng Northgate, at naroon nga ang estilo ng kanyang commander, halos walang problema sa pagsusuri. Sa madaling salita, kung ano ang naiisip ko, naisip mo rin. Pero medyo nakaligtaan ka. Pakilinaw. Sa teorya, ang lupain sa magkabilang panig ng Viking ay talagang napakalawak, na hindi nakakatulong sa pagsalakay. Tulad ng likuran, madaling gawing maikling kutsilyo ang punyal. Gayunpaman, sa katunayan, maaaring hindi ito ganoon. Ang ibig kong sabihin, kapag sinalakay kita ng 2 punyal ng sabay, alin ang punyal at ang maikling kutsilyo, at gaano ito kahalaga? Ang gusto ng punyal ay isang biglaang pag-atake. Kung gayon, kung ang kalaban ay natatakot na, bakit ang maikling kutsilyo ay hindi maaaring maging isang punyal?
Sumimangot ang commander ng Northgate, nag-isip ng kaunti, at agad na naunawaan ang ibig sabihin ni Han Sanchen, leader ng alyansa. Ibig mo bang salakayin ang gitnang hukbo mula kaliwat kanan ng sabay? Tumanggaw si Han Sanchen, eksaktong. Kung ang kaaway ay sumalakay sa magkabilang panig, bagaman maaari itong malaman ng maaga sa pamamagitan ng pag-asa sa lupain, pagkatapos ng lahat, ito ay nahaharap sa isang kaliwa kanang pag-atake, na tiyak na mahirap harapin sa loob ng ilang panahon. Ang planong ito maaari ngang mabawasan ang epekto ng kalupaan, ngunit ang problema ay, ang commander ng gate sa Hilaga ay nagsabi nito, nahihiya, sinulyapan niya si Han Sanchen, ang problema ay kulang tayo ngayon pag-oorganisa ng dalawang koponan sa pag-atake sa kaliwat kanan, kahit isa ay mahirap pagsamahin. Sino nagsabi niyan? Magiliw na ngumiti si Han Sanchen at tumingin sa malayo. Patayin. Biglang, ang kaliwat kanang pakpak sa labas ng North Gate, na sinabayan ng mga sigaw ng pagpatay, biglang pumatay ng dalawang hukbo. Storytelling channel sa YouTube. Mahigit 10,000 ang tropa at mahigit 50 lang ang tropa, pero halatang mabilis at maliksi ang huli. Sa ganitong paraan, ang isang panig ay parang ministry ng mga higanteng elepante, habang ang kabilang panig ay parang guro ng mga tigre at leopardo. Leader, this is our man. Nagulat ang commander ng Northgate. Ngumiti si Han Sanchen at hindi nagsalita. Muling tumingin ng mabuti ang Northgate commander at biglang tinapik ang kanyang ulo. Hindi ba't si Mananfeng, ang commander ng silangang tarangkahan, ang pinuno ng higit sa 10,000 hukbo? Hindi nakakagulat na hindi na nila nakita si Mananfeng mula ng kabkuban. May sariling espesyal na gawain ang lalaking ito. Ang kaliwat kanang tropa ay gumagawa ng sorpresang pag-atake, na parabang dalawang punyal na direktang ipinasok sa pagitan ng baywang ng kalaban. Magandang diskarte, kapanalig. Ang commander ng Northgate, na nahulog sa kawalan ng pag-asa, sa wakas ay nagkaroon ng pananabik sa kanyang mukha. Pero, hindi nagtagal ay nag-alala na naman ang Northgate commander. Ngunit tumingin sa kanya si Han Sanchen. Gayunpaman, bagamat ang 10,000 tropa sa kaliwa ay mga punyal, kakaunti lamang ang mga tao sa kanan. Ang punyal na ito ay parang punyal na kinalawang ng maraming taon. Ang estratehikong epekto ay nakamit, ngunit ang layunin ng pagpigil ay hindi pa nakakamit. Ang Hilagang Gate ay nangunguna sa daan. Mahinang sinabi ni Han Sanchen, ang ibig mo bang sabihin ay masyadong maliit ang bilang ng mga tropa sa kanan para magdulot ng banta? Oo, natatakot ako na hindi na mag-iingat ang kalaban laban sa kanang bahagi. Sa makatuwid, kung palakasin nila ang depensa sa kaliwang bahagi, ang epekto ng dalawang talam na espada ay karaniwang mawawala. Umiling si Han Sanchen. Hindi ako sang-ayon sa sinabi mo, pero naiintindihan ko. Paano kung tumaya tayo? Paano pangunahing nagsusugal ang liga? Hindi ako sumasang-ayon sa iyo. Bagamat sumasang-ayon ako sa iyo na ang kaaway ay hindi maiiwasang magdedepensa laban sa kaliwang pagsalakay sa isang malaking lugar, sa katunayan, ang punyal sa kanan ay mas maikli at mas malakas. Natural, ito ay mas nakakabaliw sa punatin ang katawan ng kalaban. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, ang commander ng Northgate ay halatang natigilan. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga tropa ng higit sa 40 katao sa kanan, bagamat mukhang elite sila mula sa pananaw ng pagkilos at hitsura. Ngunit sa mga tuntunin ng pangkalahatang sitwasyon ng labanan, tumanggaw siya. Maaaring hayaan ng pinuno ng alyansa ang isang hukbo na may 40 katao lamang na maging isang sorpresang puwersa, na napakatapang. Kasabay nito, ipinapakita din nito na lubos mong pinagkakatiwalaan sila, at dapat mayroon silang mahusay na mga kasanayan. Ngunit sa larangan ng digmaan, ang pagkakaiba sa bilang ng mga tao ay madalas na mas mahalaga. Ang agwat sa pagitan ng higit sa 40 katao at ang malaking puwersa ng kalaban ay talagang napakalaki. Kaya't iginigiit pa rin ng mga nasasakupan na kahit na ang kaaway ay tumutok sa karamihan ng ang atensyon nito sa kaliwang bahagi, ang mga pagsalakay na dulot ng mga puwersa sa kaliwang bahagi ay mas malaki pa rin. Ngumiti si Han Sanchen, hintayin natin. Biglang, sa singil ng kaliwat kanang puwersa, ang kaliwat kanang pakpak ng kalaban ay inaatake na. Ang magkabilang panig ay umaatake, at sinusundan ako ng mga gwardya upang salubungin ang kalaban. Muntik nang maglunsad ng defensive counterattack ang departamento ng Mingyu sa unang pagkakataon.
Gaya ng hinulaang ng commander ng Northgate, para sa pag-atake sa kaliwang bahagi, halos hindi malay ng departamento ng Mingyu na nakatuon ang halos lahat ng atensyon nito dito. Sa larangan ng digmaan, madalas tayong umaasa sa hindi malay na pagmuni-muni, dahil hindi gaanong maraming pagkakataon sa paghuhusga. Na-trigger agad ang pagkakaibigan ng dalawang panig. Ngumiti si Han Sanchen at tumingin sa larangan ng digmaan, talagang may 44 na tao sa kanan. Tumanggo ang commander ng Northgate. Gumugol ako ng 3 araw sa pagsasanay sa kanila sa Hell Mode, anuman ang gastos. Nagpatuloy si Han Sanchen. Muling tumanggo ang commander ng Northgate, at naiisip niya ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, 44 na tao ang naglakas loob na salakayin ang mga gilid ng higit sa 200,000 mga tropa. Malalaman din ng mga mangmang na ang mga taong ito ay dapat magkaroon ng higit sa taon na mga kasanayan at malaking tapang. Kung tutuusin, ang mga ordinaryong tao ay natatakot na umihi sa pagtingin lang sa sitwasyong ito, hindi pa banggitin ang pakikipag-away. Ang layunin ng pagsasanay sa kanila ay, sa katunayan, na sa kritikal na sandali na ito, maaari silang maglaro ng kakaibang epekto, o mapunit ang isang puwang sa kaaway tulad ng isang matalim na kutsilyo. So, may special name sila, Sharp Knife Team. Sinabi ito ni Han Sanchen, at ang buong tao ay ngumiti ng kumpiyansa. May gustong sabihin ang commander ng Northgate, ngunit sa oras na ito, ang horror scene sa kanang bahagi ay tuluyang hindi makapagsalita. Itinuro niya ang eksena sa bukid, at ilang sandali ay puno ng katarantaduhan, ito, patayin. Ang matalim na detachment ng kutsilyo, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay pumasok sa linya ng kaaway at agad na pinunit ang puwang ng buong hukbo. Patayin. Bagamat si Mananfeng sa kaliwang bahagi ay sinabihan ni Han Sanchen na ang kaliwang bahagi ay pangunahing pantulong na pag-atake bago umalis, hindi pa rin niya nauunawaan ang kahalagahan ng kanyang 10,000 tropa na gumawa ng pantulong na pag-atake para sa higit sa 40 mga tropa, ngunit ang militar na ibigay na ang utos, at sa oras na ito ay wala na siyang ibang pagpipilian. Sa dagandong ng galit, pinangunahan niya ang mga tropa at lumusab sa kaliwa. Ang kaliwa at kanang pakpak ni Mingyu ay inatake. Ang kaliwang bahagi ay mabangis at ang kanang bahagi ay nakatutuya. For a time, facing such a sudden attack, talagang magulo. Buksan ang tarangkahan, utusan ang buong lungsod na ipagtanggol ang hukbo, at agad na sumugod sa akin. Malamig na sabi ni Han Sanchen. Nang marinig ito, halatang natigilan ang commander ng Northgate, leader ng alyansa. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo ngayon lang? Kami, gusto naming singilin. Eksakto. Alay, mababaw ang tropa natin, at medyo mahirap ipagtanggol ang lungsod. Kung tayo ang magkukusa sa pag-atake, hindi ba ito ang tatamaan ng bato ng itlog? Umiling si Han Sanchen. Alam na alam ko ang iyong mga alalahanin, ngunit wala na tayong ibang mapagpipilian. Naiintindihan mo ba? Ang kaguluhang dulot ng kaliwat kanang pagsalakay ng mga pakpak sa kasalukuyan ay pansamantala lamang. Kapag ang kabilang panig ay naging matatag, ang kaliwat kanang bumabagsak na tropa ay babagsak. Sa oras na iyon, kapag namatay sila, haharapin din ng ating departamento ng pagtatanggol sa lungsod ang nakaraang krisis, at ang pagkawasak ay sandali lamang. Pagkatapos noon, bumantong hininga si Han Sanchen at walang magawa, sa kasalukuyan, sinasamantala ang kanilang kaguluhan, maaaring tayo lang ang may pagkakataon na maglunsad ng pangkalahatang pag-atake. Matapos marinig ang mga salita ni Han Sanchen, ang commander ng Northgate ay nag-isip ng mabuti, lumaban ka, may kamatayan, walang buhay. Hindi masama, naiintindihan ng mga nasasakupan. Tumanggo ang commander ng Northgate. Matapos ang mga salita, bahagyang nakataas ang kanyang kamay, at ang kanyang representante general ay agad na humakbang ng malapitan. Order all departments to lay down their heavy weapons and fight with light equipment. We will launch the final general attack. Oo, siya nga pala, sabihin sa lahat na kritikal ang sitwasyon natin, at ang tagumpay ng counter-offensive ang tanging pag-asa natin para mabuhay. Dapat tayong maging handa sa kamatayan ng walang buhay. Oo. Tulungan ang general na kunin ang utos at magmadali upang ihatid ito. Ang Southgate ay naabisuhan din. Ang general ng Zeman ay hindi kailanman mahuhuli sa iba. Sa utos ng 2 pang pinuno, ang lahat ay handa na.
Lahat ng mga sundalo sa lungsod. Tumaas ang galit ni Han Sanchen. Umuungol. Sa itaas ng pader ng lungsod, lahat ng mga sundalong nabubuhay pa ay tumugon ng mga sandata. Buksan mo ang gate. Boom! Bukas ang gate. Sundin ang pinuno ng alyansang ito at sumugod sa labanan. Pagkatapos nito, direktang lumipad pababa si Han Sanchen mula sa pader at direktang inatake ang hukbong pangkubkob. Patayin. Sa pader ng lungsod ng North Gate, ibinabarin ng hindi mabilang na mga kawal ang kanilang mga sandata ng pagbabantay sa lungsod, itinaas ang kanilang mga espada, sumugod sa pader ng lungsod, at lumaban sa labas ng pintuang bayan sa ilalim ng pamumuno ng mga pinuno ng mga pintuang bayan. Sa isang sandali, ang mga sundalo sa harap ni Minggayo, na orihinal na nasa pagkubkob, ay direktang naanod. Kung tutuusin, paano nila aasahan na ang kabilang panig ay biglang magiging isang pag-atake? Bilang karagdagan, si Han Sanchen, isang pervert na parang tigre, ay kasangkot sa kanilang pagbuo. Hindi sila nakapagpigil ng ilang sandali, kaya kinailangan nilang sumuko sa pag-atake sa lungsod at sunod-sunod na umatras. Magsumbong sa matanda, sa unahan. Biglang naglunsad ng counterattack ang Aaron tropa sa unahan, at 10,000 elite sa lungsod ang sumuyo. Si Ming Yu ay nasa gitna, at ang especially iya ay nagmamadaling magulat. Sa balita, halos sabay na nagulat si Ming Yu at Peigo. Anong pinagsasabi mo? Pinangunahan ni Han Sanchen ang isang counter-offensive. Nagkatinginan ang dalawang lalaki, halatang medyo hindi makapaniwala. Aaron troops are obviously in enough, and it is very difficult to defend the city, but he dashed to attack US suddenly. Baliw ba ang batang ito? Malamig na sabi ni Peigo. Hindi nakakagulat ang ganoong pagbabalik tanaw sa larangan ng digmaan, ngunit kasabay nito, lihim din itong hinihingal ang katapangan ng Aaron. Hindi siya baliw. Umiling si Ming Yu, alam niya na ang pagtatanggol sa lungsod ay matatalo lamang, kaya hindi niya maiwasang lumaban, at ang puso ng general ay mapakinabangan. Ngayon, ang magkabilang panig ng ating hukbo ay ni-raid din niya. Siya Han Sanchen, na gustong ituring tayong mga baka at palibutan tayo ng kaunti. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!